Magsitayo na po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhab sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay, nito'y siyang ngayong tumatanglaw sa lahat na nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, ating muling batiin ang Poong Nazareno sa maliwanag ng bahagi ng ating araw, ang tanghali po, at ngayon siya'y ating liwanag. Palakpakan po natin ang mahal na Poong Nazareno. Naging tema ng ating mga araw na ito, bago matapos yung tinatawag nating Kapaskuhan, ang pagiging tanglaw at liwanag na si Jesus na ipinadala ng Ama upang tayo'y makakasumpong
ng tunay na biyaya ng Diyos. Kahapon, ating ipinagdiriwang ang dakilang pagpapakilala ng ating Panginoon sa mga hintil sa pamamagitan ng pagdalaw ng mga pantas. Nakilala si Jesus bilang liwanag ng buhay, ang tunay na liwanag ng buhay. Sa nanalalabing mga araw ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, isang linggo po natin pagnilayan na si Jesus ang tunay na liwanag ng buhay po natin. Magtatapos ang Christmas season o Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng dakilang pagbibinyag ni Jesus na ating ipagdiwang ngayong linggong darating. At sa mga araw na ito'y nakatutok po tayo sa temang liwanag ng buhay na si Jesus. Kaya maging bahagi ng ating pagninilay sa araw na ito at sa tanghaling ito ang pagiging liwanag ni Jesus sa buhay natin. Unang-una, ating pong tunghayan ang sinabi po ng ating mga basahing narinig po natin. Ang unang puntong ipinaalala po sa ating bilang mga Katoliko at mga deboto ng Poong Nazareno, huwag nating alisin sa ating isipan at dapat mamamalagi po sa ating isipan ang unang puntong ito na si Jesus ang tunay na liwanag ng ating buhay. Bago dumating ang mahal na Jesus at ipinanganak na mahal na Birhen, ang lahat po ng tao ay tumitingala sa kalangitan. Sila ay nasunod, sila po'y nagbabasa sa mga arrangement ng mga tala at ang sabi nila ay ang ating kinabukasan, ang ating buhay ay nasusulat daw sa mga bituin. Kaya kung nais nilang malaman ang kanilang kinabukasan, sila po'y tumitingin sa kalangitan. Ibang liwanag ang tinitingnan nila, ang liwanag sa kalangitan. Ngunit sa ating kapistahan na ipinagdiriwang natin kahapon, ipinahayag ngayon ang tunay na liwanag at ito'y ipinakita at inilarawan ng ating ebanghelyong narinig kahapon. Ano po yun? Ang mga pantas na nagmula sa silangan, sila ngayoy naghanap at nasumpungan nila ang batang Jesus na nakahimlay, nakahiga po sa sabsaban. At nakita natin at narinig kahapon nang matagpuan nila ang bata, bigla na lamang nawala ang tala. Na ibig sabihin ito'y ang pagtatapos ng tao sa pagtingin sa kalangitan dahil ang tunay na liwanag ngayon ay ipinakilala ng Diyos na nakahiga ngayon sa sabsaban. Hiramin ko po yung mga sinabi ng mga unang teologo ng ating simbahan sa pamamagitan po ni San Gregorio Naciancen. Ano pong sinabi niya? Ito po yung sa salitang Ingles at sabi niya po that the very moment that the Magi, guided by the star, adored Christ the new King. When they adored Christ the new King, biglang nawala ang tala, the star disappeared, and astrology came to an end. Because the stars were now moving in the orbit determined by Christ. Ang ibig sabihin dito'y nang matagpuan ng mga pantas, ang bata, nawala yung tala. Ito yung pagtatapos ng tao'y tumitingin sa kalangitan dahil ipinahayag na ngayon ang tunay na liwanag ng buhay natin. At ito ay ang Poong Jesus. Siya ang Poong Nazareno.
Pangalawang bagay na ating dapat isaisip at ating pong pagninilayan na hindi lamang si Jesus ay ipinanganak sa atin bilang ang Diyos na tagapagligtas, na siya yung Emmanuel, na ang Diyos ay napasa atin, kundi siya yung Diyos na tagapaggabay po sa atin. Siya yung Kristo na gumagabay sa ating lahat. Kung ginabayan sila ni Jesus ang mga pantas tungo sa sarili niyang pagkatao, tayo rin ngayon ay ginagabayan ng mahal na poon. Siya yung Jesus na gumagabay sa atin sa tungo sa tunay na liwanag. Kaya ito na lamang ang sigaw ni Jesus. Kung siya yung tagagabay, siya yung sumigaw sa ilang at sabi, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ang tunay na paggabay ni Jesus, hindi lamang na siya yung liwanag, katulad ng liwanag na nakikita natin sa daan, sa mga sasakyan, hindi lamang yung mga liwanag na nakikita natin sa ating mga tahanan, kundi ang tunay na paggabay ni Jesus ay nakikita sa kanyang pagsabit, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ito yung tunay na liwanag na inihahandog ni Jesus sa bawat isa po sa atin. Kung nais nating masumpungan si Jesus bilang liwanag ng buhay, ito yung panawagan ni Jesus. Ang tunay na liwanag ay hindi po yung external o panlabas lamang na anyo, kundi isang panloob na anyo. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Kaya sa bungad ng ating pagdiriwang, naroon na po yung ating sinabing, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya dito pa lamang sa bungad ng ating pagdiriwang, naroon na po, inihahandog na ng ating poon ang tunay na liwanag na panloob, at ito'y inihahandog sa atin sa mga taong nagsisisi at yung mga tumatalikod na sa kanilang pagiging makasalanan. Tayo'y nagkatipon, tayo'y binuklod ng Diyos, tayo'y humaharap sa Diyos dahil siya yung tunay nating liwanag. Iniwanan muna natin ang ating mga ginagawa dahil tayo po'y nagnanais masumpungan ang tunay na liwanag. Kaya tuwing po tayo nagdarasal, tuwing po tayo nagmimisa, naging katawan ni Jesus, ang tinapay ay naging katawan ni Jesus, at ang alak ay naging dugo ni Jesus. At ito'y itinataas ng pare para ating sambahin, ating pinupugay, ating pong sinisimba ang Panginoong Diyos dahil siya yung liwanag ng ating buhay. Kaya tuwing tinataas ng pare, ginagawa natin, ginaganap natin ang tunay na paglilingkod. At ito yung pagsisimba natin sa Kanya. Dahil alam po natin, tuwing po yun tayo'y humihingi ng kaukulang tawad sa ating mga kasalanan, maging liwanag po siya ng ating buhay. Sari-sari pong mga kadiliman ang ating nararanasan araw-araw. Sa kakulangan sa pagpapatawad ay naroon po tayo sa kadiliman ng buhay. Sa oras na nakakalimot po tayo sa Diyos at sambahin at magdasal, ito'y uring kadiliman na meron po tayo. Sa oras na tayo nagkulang sa pakipagkasundo at pakipag-ugnayan sa kapwa po natin, ito po yung isang uri ng kadiliman. Sa oras na tayo'y nawala ng pag-asa
Sa oras na tayo'y hindi marunong kasundo sa Diyos, ito isang uring kadiliman. Kaya tayo'y lumalakbay, tayo'y tumatalikod sa ganitong mga karanasan natin at ngayon tayo humaharap sa tunay na liwanag. Gayunpaman, ito yung ating narinig kay Jesus at ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Kaya sa unang pagbasa, narinig po natin ayon po sa sulat ni San Juan, ang sabi niya, kung kayo'y tumatalikod na sa kadiliman, mapapansin na lamang ninyo, kayo'y ngayon nagmamahal. Ang vertikal natin ng pagmamahal sa Diyos ay nakikita rin sa horizontal natin na pagmamahal. Ang pakipag-ugnayan natin sa Diyos ay nakikita na rin sa pag-iiral natin ng ating pakipag-ugnayan sa kapwa-tao. Ito po yung sinabi ni San Juan, pagmamahal. At ang sabi po niya, ang isang taong nasa liwanag ay yung taong, sabi niya, gumagawa sa utos ng Diyos. At alam niya kung ano ang masama at alam po din niya kung ano po ang ikinalulugod ng Diyos. Dahil siya po'y nasa liwanag, nakikita po niya ang lahat ng bagay na ito. Sinabi din ng ating kamahal-mahalang San Juan Evangelista na ang sabi niya, ang taong nasa liwanag ay namamalagi sa Diyos. Kaya tayo'y lumago bilang mga deboto ng Poong Nazareno dahil tayo po'y nasa liwanag. Nais nating talikdan ang mga masasamang at hindi nakalulugod sa Diyos. At ngayon nakikita natin at napansin at napagtanto natin na mamalagi tayo sa Diyos dahil tayo po'y nasa liwanag na. Pangatlong bagay na dapat natin isaisip, batay po sa ating narinig na mga basahin sa araw na ito, bilang isang tanda na tayo po'y nasa liwanag, kinikilala natin si Jesus na siya po ang tagapagsabi sa atin at tayo nakikinig sa kanyang mga salita at boses niya tuwing binabasa po natin ang Ebanghelyo dahil siya po ang nagbibigay at nagsasabi na dapat iwasan ang mga kasangkapan ng mundo. Nais ng Panginoon at ng Poong Nazareno na pakinggan natin siya dahil siya ang tagapagturo sa atin na iwasan ang mga bagay na ito at mga kasangkapan na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Ano itong mga ito? Binanggit po sa unang pagbasa, sabi po ni San Juan, iwasan ninyo ang espiritu ng mundo. Ang espiritu ng mundo. Alam niyo po, sabi po ni St. John Paul II, ito po yung sinabi niya sa kanyang liham, Reconciliatio et Penitentia. Anong sabi po niya? Ito po yung nangyayari sa ating mundo ngayon. Ang tao'y hindi na makakabatid na kasalanan na pala ang kanyang ginagawa. Ang tawag niya nito ay yung the loss of the sense of sin. Ang sabi niya, the greatest sin of the century is the loss of the sense of sin. Ito po yung espiritu ng mundo. Hinahatak po tayo para hindi natin mararamdaman na ang nagawa po nating kasalanan ay kasalanan na pala yun laban sa Diyos. Sa unang pagkakataon na tayo nakapagsinungaling, ay tayo po'y nakukonsensya. Sa unang pagkakataon na tayo po'y nangupit, tayo po'y nakukonsensya. Sa unang pagkakataon na tayo'y hindi nakapagsimba sa araw na linggo maari, ay tayo nakukonsensya. At
palibhasa araw-araw na natin ginagawa ang pagsisinungaling at pangungupit at linggo-linggo na nakakalimot tayo sa Diyos, para sa atin ay hindi na po kasalanan ang ating nagawa. Ito yung tinatawag ni St. John Paul II ay the loss of the sense of sin. Ito po yung espiritu ng mundo. Kaya ang hamon po ni San Juan Bautista, San Juan Evangelista, ang sabi po niya ay, tayo po'y dapat magnilay at dapat isaisip natin na meron pong espiritu ng Diyos. Hindi po yung espiritu ng mundo na dapat nating pairalin sa ating buhay. Ito po yung maging handog natin, lalong-lalo na sa ating paghahanda sa kapistahan po ng Poong Nazareno. Tuwing po tayo narito, tuwing po tayo'y binubuklod ng ating Panginoon, binibigyan po tayo ng pagkakataon na masumpungan natin ang liwanag na inihahandog ng Poon sa atin. At isa nito ay yung sanay na mapagtanto natin na sa bawat kilos natin araw-araw, makikita natin kung ano po yung kalugod-lugod sa Diyos at yung mga ginagawa natin na kasuklam-suklam naman sa Kanya. Ngayon, tayo po'y narito dahil hingin po natin sa Kanya ang kaukulang patawad at kaukulang kahabagan sa lahat po nating nagawang kasalanan. Mga kapatid, tayo po'y nasa pinakaliwanag na bahagi ng araw. Mainit po sa labas. Ngunit dito'y narito tayo sa loob dahil hindi natin sinisimba ang araw, kundi sa pinakaliwanag ng buhay natin, siya si Jesus ang Poon nating Nazareno. Panghuli pong pagninilay, tandaan po natin dito sa unang pagbasa. Isang handog ang nais natin, maaring ibigay natin sa Diyos. Ang hamon po ni San Juan Bautista ay sana po'y panatilihin po natin ang ating sarili bilang mga anak ng Diyos. Kaya ang sa salitang English po, sabi niya, children. Tuwing binabati niya, hindi lamang sinasabi niya, kayo mga anak ng Diyos, kundi ang tawag po sa atin, children. At ito po yung sa salitang Griego, pedia. Kaya mayroon tayong pediatrics, pediatrician. Sila po yung mga doktor sa mga bata. At ang sabi po dito sa unang pagbasa, sana panatilihin natin tayo mga anak ng Diyos. We are the children of God. Dalawang bagay ang sinabi po dito ni Juan Evangelista. Unang-una, ang pagiging bata ay ito yung pagkakaroon ng puwang para tayo'y lumago. Tulad ng mga bata, meron pa silang chance o pagkakataon na sila'y lumago. Tayo rin, dapat sa pananampalataya natin, dapat natin turingin ang ating sarili na para mga bata na meron pong chance at pagkakataon na tayo'y lumago sa ating pananampalataya. Tulad ng mga bata, sila sanay, at tayo sanay, maging malago at sana po'y tayo maging tunay na Kristiyano, tayo po'y nakakasumpong sa liwanag ng Diyos. At pangalawa, sabi po ni San Juan Evangelista, ang pagiging anak ng Diyos ay kumikilala din na meron po tayong Ama na nasa langit. Kaya ang pagiging anak ng Diyos ay namamalagi sa Kanyang pagdadasal. Handog natin kay Poong Nazareno na sana lagi nating masumpungan ang tunay na liwanag ng ating buhay. Si Jesus ang ipinakita at ipinakilala ng Sagrada Pamilya, lalong-lalo na si Jose at si Maria, na siya ang tunay na liwanag
ng ating buhay. Si Jesus ang tunay na liwanag ng buhay. Amen.